So good day, sir. So this is our video po about sa practical activity po for electives 1. So I'm John Marvin O. Del Carmen. And I am Mark Anthony Martinez. So before we start po sa ating pneumatic system, I will introduce po muna yung ating mga components na gagamitin. So yan, sa ating pneumatic system, syempre kailangan po natin ng supply. So ang ating supply ay composed po ng manifold or ang ating distributor, ang air pressure reservoir and air service unit. So dito po sa air service unit ay composed po siya ng air filter, pressure regulator and pressure gauge. So itong ating air service unit ay may simplified component na which is ito na pinaliit siya, na pinagsama-sama lahat ng function para sa isang component na ito. So either way naman po ay same lang siya ng function. So next po na gagamitin para sa ating system ay ang ating actuators. So based po sa condition ng ating practical activity ay kailangan po na tatlong double acting cylinder and isang single acting cylinder. So ang purpose po nitong cylinder ay kino-convert po nito yung compressed air into a physical movements na mamaya ay makikita natin sa ating system. So next na components ay ang ating configurable directional valve, which is 3 N-way valve, 2 N-way valves, 5 N-way valves, and 4 N-way valves. So itong valves po ay ito po yung nagko-control ng flow ng ating air na pwede po nating na may iba't iba po siyang way para mag-function, which is manually, mechanically, and pneumatically. So yun po yung ating function ng ating valves. So next naman po ay ang ating shuttle valve and 2 pressure valves. So para naman po sa shuttle valves, magkakaroon ng output kahit isa lang po yung source na magkakaroon. Magkakaroon din po siya ng output kahit yun nga po isa lang po yung source na meron. So dito naman po sa 2 pressure valve, kailangan po dalawa pong source ang meron para po magkaroon ng airflow, para magkaroon po ng output. So yun po yung purpose ng ating shuttle valve and 2 pressure valve. So ito po lahat ng components na ating magagamit para sa pneumatic system. So, for our practical activity, meron tayong initial condition na A-, B-, C-, and D-. So, may condition dito na yung actuator ABC ay double acting cylinder, samantalang ang D ay single acting cylinder. Then, yung sequence na binigay ay yung push button 1 daw ay A+, B+, C-, D-, then the next one ay yung B-, C+. Then, followed by A-, C-, and lastly B+, C+. Then, yung push button 2 naman natin ay B+, C+, A-, D-. Next is A+, B-, C-, then the last one is C+, D+. Then, for the last push button, which is push button 3, ay ang sequence nito ay A+, B+, C-, D-. Then next is A-, D+, C+. Then followed by B-, C-. Then the last is A+, B+, C+. Then sa ating practical activity, meron daw dapat emergency stop at reset button, na kung saan yung reset button daw ay ito yung push button na kapag pinindot natin ay lahat ng actuator at ang valve ay babalik sa initial condition. So, dito tayo sa ating buong circuit ng ating practical activity. So, ito yung ating mga actuator, which is actuator A, ito actuator B,
actuator C, actuator D. Then, sunod dyan ay itong ating mga shuttle valve. At itong mga shuttle valve na ito ay ang pagmumulan ng extract. Ito ay puro extract ng PB1, PB2, PB3. Retract ng PB1, PB2, o PB2 lang nandito. Then, syempre, meron din siyang pang-reset extract. Then dito, ganun din siya. Meron din siyang extract na supply at retract, which is ito yung extract, ito yung retract. Then sunod-sunod lang yan, yung mga shuttle valve. Itong D, isa lang nilagay kong shuttle valve para lang to sa push bottom 2 at push bottom 3. Kasi yung condition sa push bottom 1 ay wala namang active na ginawa ang actuator D. Then, sunod natin dyan ay ang ating circuit. Itong circuit natin, itong circuit 1, ito ay para sa push bottom 1. Then, ito ay naglalaman ng mga valve na 3-way valve na mayroong mga label na condition, which is yung B-, A+, C-, D-, then A-, B+, C+. Then, ito yung ating two pressure na kung saan ito yung magpapatay ng hangin sa ating actuator A kung gusto natin patayin. Then, nandito din yung supply ng mga extract at retract ng mga actuator A at C. A, B, C. Then, ito yung circuit 2 natin ng push bottom 2. Yan. Bali, ang nilalaman lang ng circuit 2 natin ay tatlong 3-way valve na kung saan may level sila na A-, C++, A++, at isang two pressure. Then yung circuit 3 natin na pang push bottom 3 ay naglalaman siya ng tatlong 3-way valve at isang, bali 5 pala to. 5 na 3-way valve, then isang 5-way valve at isang dalawang 2 pressure at dalawang shuttle valve. Then for ating mga control system, meron tayong ginamit na 3-way push button na normal lang siya. Then ito ay puro to 3-way push button. Then sa ating sa reset, ganun din, normal din siya na 3-way push button. Then itong 5-way na ito ay gagamitin lang natin para sa ating locking mechanism na kung saan yung pag nagpa-process yung ating PB1 ay hindi dapat mapipindot yung PB2 at PB3, which is ganun din yung sa push bottom 2. Pag ongoing yung ating push bottom 2, yung ating push bottom 3 at push bottom 1 ay hindi siya magpapunction dahil mapuputo lang hangin niya. So, same din siya sa push bottom 3. Ganun lang din ang function niyan. Then, kung nakakita kayo ng mga nasa baba na another 3-way valve, itong tatlong to, ito ay another support lang to or sub-supply ng ating hangin para kung mawalan man ng hangin sa pagpuputol ng hangin dahil sa ongoing na push button, meron ulit siyang pagkukunan ng hangin na para ma-activate yung ating push button. Then ito yung ating reset button at emergency stop button. So itong emergency stop button, kapag pinindot ito, ipapalo ito dito sa left side, na kung saan pag pumalo ito sa left side ay mapuputol ang hangin, which is wala nang hangin sa ating buong circuit. Mawala na ito. Bali, ang magkakameron lang ganito. Hanggang dito lang siya. Pero, magkakahangin ulit yan kapag pinindot natin yung ating reset button. So, try natin i-run para makita nyo yung ating sequence. For push bottom 1, yan. Bali kung makikita nyo, may hangin na kagad yung mga retract side niya dahil nanggaling ito sa ating air supply, which is tama naman.
itong ating retract side ay nanggaling ito dito. Ito, sa 1. Diyan siya galing. Itong D, kung mapapansin nyo, wala tong supply, itong nandito, gawa tayo extract. Nagre-retract lang to dahil ito ay spring type. Hindi siya air supply na mag-retract gamit ng hangin. Then, try natin i-run yung push bottom 1. Yan. Yan. Kung makikita nyo, nagawa naman niya yung condition niya na A plus, B plus, C minus, D minus sa unang galaw ng actuator. Then, sunod ay nag-B minus, tapos nag-C plus, which is ito. Then, after nun, ay nagawa naman niya ng mapapatay itong A minus, which is retract, tapos ma-retract din itong C minus. Then, after niyan, the last condition or last sequence natin is yung, ano ba tawag doon? A minus, B plus, C plus, at D minus, which is correct naman sa ating condition. Then, para mapunta yan sa initial position, kailangan natin i-reset muna yan bago natin mapindot yung another push button, which is ito yung sinasabi ko kanina, ang gamit nitong 3-way. Hindi natin siya mapipindot dahil walang hangin. Kinat siya ng ating locking mechanism. Yan. So, para mapunta to sa mga initial position, i-reset button natin siya. Yan. Then, mawala ulit na hangin. Then, punta tayo sa push button 2. Dito naman po tayo sa push button 2. So since na-explain naman po ng kapartner ko kung anong mga functions po at bakit yun po ang ating nilagay, ipapakita po natin kung paano po gagana ang sequence. So, ang sequence po ng push button 2 ay B plus, C plus, A minus, D minus, and A plus, B minus, C minus, and C plus, D plus. So, ating ilarun na po ang ating system. Yan. Kung makikita po, kung ipupush po yung push button 2, ang una dapat pong mag-actuate ay ang actuator B and actuator C. So yan, una po siyang nag-actuate. So kaya po nag-actuate ang push button B at yung actuator B and actuator C ay gawa po dito sa ating two-way valve na gagana po siya kapag dito po sa push button and dito po sa mula sa ating valve na naka A minus. So kaya po siya nagkaroon ng output is parehas pong merong input yung dalawa, kaya po nag-actuate ito at gawa po ng may airflow mula dito sa valve na ito. So next naman, ang sequence dapat ay A plus, B minus, C minus. So yan, nag-actuate na po si actuator A and si actuator B and C, and magbabalik na po sa initial position. So kaya po nangyari yon, pagka ang last condition po ay dapat naka-actuate si B at C para mag-actuate si A. So ang ginawa na lang po ay nag-add po ng isang valve na nilabel po as C+, which is yun nga po para mag-actuate si A, na dun po kukuha yung ng hangin para mag-actuate itong si A at bumalik po itong si B at C, na dito po dumaan yung air dito po sa right side po nito pa, kaya po ito bumalik sa initial position. So next condition naman po ay C at D, mag-actuate po parehas. So yan po, nag-actuate na po parehas. So yung kaya po nag-actuate parehas, nanggaling po yung airflow dito po sa valve na ito na which is naka A+, na kung titignan po natin sa condition, kailangan po naka-actuate itong si A+ para mag-actuate itong si actuator C and actuator D.
So, yun naman pong system na nangyari na ginawa po namin para sa push button 2. Para sa push button 3, meron tayong sequence dito na A plus, B plus, C minus, D minus, then next one is A minus, D plus, C plus, then followed by B minus, C minus. Lastly ay yung A plus, B plus, C plus. So, para malaman natin na ganun nga ang nangyari, kailangan natin yung ating system. Ayan. And kung makikita nyo, meron kagad siyang supply for sa ating pipeway. Then, para makita natin na totally nagra-run siya through sequence na ibinigay ay i-run natin. Then, try natin i-pause. Ayan. So, nangyari na yung ating A plus, B plus, which is yung ating for sequence. Then, the next one is yung wait lang, hindi ko nag-ano yung yan. Ito yung ating second sequence na A minus, ito papunta na dito, pinause ko lang. A minus, then ito ay C plus, D plus. Yan ating yung second sequence ng ating push button 3. Then sunod dapat niyan ay mag-B minus ito, which is mag-direct track ito, mag-direct track din itong C. Then play natin. Yan. So kung makikita nyo, di lang ang nagkaroon ng activate. So hindi pa siya na-direct track kasi wala sa condition. Bali yung A, B, C ay na-direct track sila lahat. Then the last condition kasi daw niyan ay yung pag dapat ay sabay-sabay silang mabubuhay, which is A, B, C na naka-extract. So paano mangyayari yon? Mangyayari lang yon sa pamamagitan ng pagpapatay ng supply, which is itong 5-way na to. Ito ay parang sinasabi ko, ito yung jumper supply ito. Dahil ang mangyari dito, papatay niya yung supply ng per sequence, then pupunta na siya sa second sequence supply, which is itong 4 na to ang magiging active supply niya gawa ng magkakaroon na ng output ang 2 pressure nito na merong condition na B minus at C minus, which is B minus at C minus na to. So, pakita natin kung paano mangyayari. Which is yun nagkahangin, may hangin na siya. Then, ang mangyayari dyan ay i-activate naman niya itong A, B, C. Yan. So, yan ang ating last condition. Dahil kung makikita nyo, lumipat na yung supply ng hangin sa 4 side ng 5-way. Which is yan ang ginamit natin pang-extract ng sabay-sabay ng 3 actuator. Then, sunod daw niyan, ang gagawin naman natin ay kung paano natin magagamit ang emergency stop na may condition na kapag pinindot mo yung emergency stop, dapat sa susunod, hindi mo siya pwedeng mapindot. Mapipindot mo lang siya kapag nireset mo siya. Yung sabi nga ng ating ni Sir ay kung nasa fabrication tayo, dapat ay mapipindot natin yung emergency stop sa sa tamang oras, tapos dapat hindi siya mapipindot kapag yung on process yung tawag dito yung ating troubleshooting, ganun. Yung troubleshooting natin yung reset button, ganun. Then para mapakita natin doon, reset muna natin. Yan. Then para mapakita yon, kailangan natin mag-initiate ng isang ongoing na push button, which is yung isang circuit dapat gumagalaw siya. Dapat pipindot natin emergency stop sa kalagitnaan ng kanyang pagpa-process. Kahit yung PBT push button 3, pwede natin gamitin yan. So, para maganda, push button 3 ang gamitin natin para matagal din at para matsimpuan natin yun sa kalagitnaan. So, para magpunta yon, push natin itong push button 3, then sunod by emergency stop button. Then, push button 3, stop natin. Yan. Kung makikita nyo, wala nang hangin dahil ito ay pinatay natin ng hangin gamit emergency stop. So,
kung pipindutin nyo yung emergency stop ulit, hindi siya nagpa-function. Which is tama na sabi ng sir ay kapag pinindot mo ng isang beses emergency stop, dapat hindi na siya gagalaw. Yan, kung makikita, hindi siya nagalaw. Then, para makagalaw lang ulit yan, gagamitin mo ulit yung reset button. Itong reset button na ito ay i-reset niya muna lahat ito. Pakita natin. Yan. So, pwede na ulit mag-function yung push button 3. Yan. Then, after nyan, pwede ulit natin siyang patayin. Emergency stop. Wala na ulit hangin. Pwede natin ulit pindutin ng reset button. Yan. Then, try naman natin sa another push button. Kung nagpa-function lahat, baka sabihin hindi nagpa-function. So, tatry natin yung push button 1 at push button 2. Dapat, pipindot sila through emergency at through reset. Sa ito, then ito. Ayan. Sa kalagitnaan, namatay si B dahil wala nang hangin dahil pinatay natin emergency stop. Mabubuhay ulit yan gamit itong reset button. Ayan. Then after nyan, ay pindutin ulit kung nagpa-function. Yan. Okay na. Then para ma-reset yan, pindutin ulit natin itong reset button. Then, after naman yan, try din natin itong push button 2 kung nagpa-function ang emergency stop. So, para mag-function yan, ay pindutin ulit natin to. Tapos, next natin dyan is yung mabilis na pindot sa emergency stop button. Yan. Kung makikita nyo, nag-function din siya. Tumigil sa kalagitnaan yung B at yung C. Which is malapit na siya sa gitna. Which is tama naman. Kahit na pindot-pindutin mo itong emergency stop, hindi siya nagalaw. Dahil hindi pa siya nare-reset. So, magagalaw lang siya kapag na-reset mo. Bumalik siya sa initial position. So, pwede na ulit natin pindutin yung push button 2. Yan. Ayan. So, na-execute natin lahat ng sequence na ibinigay ni Sir. So, reset ulit natin. Yan. Then, after nyan, ay wala na, okay na. So, ito na ang aming final output ng aking kapartner sa ating practical activity. Thank you sa inyong panonood.